Alright, hello everyone, welcome to the Johnny Talks podcast with a tagline, Real Talk, Real Stories. And yeah, grabe, another episode is here and I'm so excited because sobrang special ang ating guest for today's episode. And yeah, before we begin, I'd like to, of course, thank everyone who has been supporting the Johnny Talks podcast because sobrang nakakakilig. And of course, thank you sa ating mga sponsors. We have Ever Belena, Blackwater, Hello Glow, Coffee Bean, and Juju Collagen. Thank you so much guys for making my dream possible. Nating patagalin pa, I'm so excited to introduce to you guys our special guest for today's episode. She used to be a BPO employee. Now, a CEO of her company. It's called NCT Seafood Trading. Let's give it up for no other than Miss Nikki Talavera, or should I say, Mrs. Nikki Talavera Nahiyal. She just got married last May 18 at the La Mariposa Events Place in Tagaytay. And syempre, sino ba mag-host? Eh di ako, o diba? How are you, Nikki? It's been a while. Meeting pa lang natin for your wedding. Sobrang, sinabi ko na sa'yo na mag-podcast tayo. Yeah. So, parang nagdalong isip pa nga ako noon. Oo, sabi ko, bakit hindi? Your story deserves to be heard by the whole world. Kaya, so, thank you kasi nag-decide ka to go. Of course. Ikaw pa ba? Charot! But before the wedding, like, we haven't seen each other for years, di ba? Yes, Pero so thankfully kasi kahit hindi tayo nagkikita, I'm so grateful because updated na tayo sa mga nangyari sa buhay natin. You know, I saw yung mga Facebook post mo about sa business mo, na growing talaga. Your engagement, yung mga labas nyo with your staff, kaya sobrang nai-inspire ako. And before ko pa talaga ikaw gustong i-meet, kaya lang, because of our schedule, talagang wala, hindi tayo nagkaroon ng chance. Pero thankfully, because of the wedding, di ba, natuloy na. Alam mo, actually, kuya, I remember na nag-post ka na parang gusto mo mag-feature ng mga stories. Gusto kong maglakas ng loob, pero parang I think hindi pa yun yung right time. Sabi ko, wag muna kaya. Sabi ko, siguro darating din yung, I think that was one year ago na yon. Sabi ko, kaya ako na lang muna. Kung talagang will ni Lord, darating tayo doon. Diba? Ito na ako ngayon, my goodness! In-interview mo ako dito. Tama. We're here, by the way, at the Market Bistro. Thank you sa owner for allowing us to film this episode here. Live na live on, today is a Friday evening here at the Market Bistro. Pero ayun, sobrang thankful ako kasi napapayag kita. Kasi how's life so far? Yung buhay is way better than sa dati. As in sobrang layo. Sobrang layo niya. So, to the point na I can buy whatever I want. Pero dati, pati pang kape, Nescafe na lang. Oo, 3-in-1 na lang. Bibili pa ba ako? Huwag na, pamasahe na lang to. Ay, di ba, so, pagka nag-work sa call center, parang usong-uso na kailangan naka-Starbucks ka. True. Diba? Minsan, kailangan sumabay ka sa para, di ba? Sa trend, sa uso. Kaso, paano ka sasabay kung ang sahod mo ay ganito lang, tapos meron breadwinner ka pa? Totoo. Ayun pa, breadwinner ka pa ng family mo. Ilan nga kayo magkakapatid? We are 6. 6 kayo. Yeah. It's very inspiring na ma-witness ko kung paano ka, like, it was really hard. Being a breadwinner is very exhausting. Diba? Kaya, tingin ko sa part na yun, dun talaga ako nakaka-relate sa'yo. Pero ikaw, paano mo nagawa? Like, it's hard kasi at that time, I believe ikaw pa lang yung nag-work. Yes. The last time na naman nagkita tayo, before the wedding, nung mga panahon nag-work ka pa, ikaw pa lang nag-work sa family nyo nun. Tama. So, it was started nung, I think, nag-work na ako noon, pero kulang, ganon. So, actually, nag-stop ako ng college nung dumating si Mama from Singapore. Kasi, hindi na kaya. Alam mo, dumating yung point yan na nasa simbahan ako araw-araw. Nagdarasal ako na, Lord, gusto ko makatapos. Walang palyaya. Talagang pinagdasal ko na. Kasi parang ako na lang yung pag-asa ng pamilya ko para kahit paano lumuwag-luwag kami sa buhay. Pero sabi nga nila, kung hindi para sa'yo, hindi talaga ibibigay ng Panginoon. So, yun, dumating yung point na may trabaho nga ako, pero kinukulang pa din. Parang hindi sumasapat kasi madami kami. So, hanggang sa
Hanggang sa dumating sa buhay ko yung asawa ko, medyo gumaang ng konti. Pero nandun pa rin yung struggle. Nandun pa rin, hindi siya nawala. Kasi nag-start yung buhay namin sa hindi siya normal na na hanap buhay katulad ng ibang tao. Like, syempre, yung papa ko mahina yung katawan niya. So, kung ano lang yung kayang trabaho, yun lang. So, nagtinda ka, kahit ano, naggulaman ka, nag-footlong ka, nag-barbecue ka. Parang nandun lahat ng sipag eh. Nandun lahat. Puro yung sipag. Pero parang, one time, natanong mo na rin sa Panginoon, bakit hindi pa din? Hindi pa rin umaahon, Lord. Ganun. Parang, Lord, nag-work naman ako, nagpapakasipag naman ako, ba't parang ang tagal ng progress? Bakit parang walang nangyayari? Yes, parang bago siya dumating, I think 10 years to 12 years, ganun ka nag-struggle, ganun katagal, ganun mo siya na naramdaman na parang, kung sa iba, talagang susuko na eh, alam mo yan. Kasi sa sobrang tagal, parang pinanghinaan ka na ng loob. So, dumating sa point na yung lola ko, so nagkasakit siya. That was way back 2019. That was May. So, I remember it pa, fresh na fresh pa sa akin. Kasi lola's girl ako eh. So, May ng 2019. Unti-unti na siyang nangihina. Tapos, syempre kailangan niya ako sa hospital kasi nag-isang anak lang yung papa ko. Tapos si papa kailangan magtrabaho dahil nga wala kaming kakainin kung hindi magtatrabaho. Tapos walang pagsustento kahit pa paano kay lola kung hindi magtatrabaho. Tapos nagkataon si mama ko nasa probinsya during that time. So ako, bilang panganay, nakapag-decide akong mag-resign. So habang nag-resign ako, may isang income din naman ako na nagsusupport, which is yung pag-shake. So pati yung pag-shake, pinasok na natin, do you remember that? Totoo, sobrang clear na clear sa mind ko, nung ipopromote ka sa Facebook, nung brand mo ng mga shake. Shake, yes! Grabe, it was really a humble beginning. Oo, talagang started from the scratch. Yun talaga. Marami kang sinubukan, for sure. Yes, maraming sinubukan pero laging pumapalya. Talagang, I think, pasukukan na nga eh. How was it na marami kang sinubukan, breadwinner ka, tapos parang wala nangyayari? Gaano kalaki yung pressure sa'yo as a breadwinner ng panahon na yun? Parang sa kanya, failure ako. Parang ganun. Hindi ako naging magandang ehemplo sa mga kapatid ko. Kasi hanggang ngayon, struggle kami. Kahit na alam ko, hindi ganun yung pagtingin ng mga kapatid ko. Pero syempre, kasi as breadwinner, as ate, in the family, kailangan mo kasi maging matatag. Kailangan mo, kumbaga sa isang bahay, kung may ilaw ang tahanan at merong haligi at kailangan mo maging pundasyon. Diba? Ikaw yung kailangan maging pundasyon doon sa bahay para hindi mabuwag yun. So ako, for me, talagang nagsumikap, nandun sa turning point ng buhay natin na napagod na talaga ako. Parang minsan nga, isang beses na ko na din na what if pakamatay na kaya ako. Parang failure na ako eh. Parang hindi ko kaya silang ihangon sa buhay. Kasi napapagod na akong makita, nasasaktan ako na makita na araw-araw pagod si mama, si papa. Araw-araw parang, alam mo yung nanghihingi kami ng parang, alam mo yung tawag, jek-jek, gano'n. Parang sa ibang tao, pag manalo ka, bigyan mo ko kahit pa paano, maabutan ka, gano'n. Parang gano'n araw-araw yung routine. Hanggang sa magkolehiyo ko noon. Tapos, nung namatay si Lola, parang lalo kaming lumubog. Parang, mahirap na nga yung buhay, tapos nawalan ka pa ng minamahal. Parang okay lang kami na ganito, basta kompleto kami. Kasi si Lola ko, yun lang yung meron ni Papa ko. Pero kinuha pa siya sa amin. So sabi ko, Lord, paano ba ako magsisimula? Kasi Lola's girl ako eh. Paano ako magsisimula, Lord? Paano po? Ganito, parang hirap na po ako, hindi ko na po alam. During that moment, I have my prayer warriors. And that's Ate Emmy. Thankful ako sa buhay niya, totoo. Alam niya yon na during my low times, hindi niya talaga ako pinabayaan. Kinakamusta niya ako, pinalalakas niya yung loob ko. Alam niya yung struggle ko. Hindi nawala sa buhay ko si Ate Emmy kasi siya lang yung nandiyan nung
during na kailangan ko ng taong makakausap, which has helped me a lot talaga when it comes sa emotionally, spiritually, kasi parang nandyan siya para patatagin yung loob mo, na kaya mo yan, na kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Huwag mong iisipin yung mga hindi mo dapat gawin. Ayun, so, ano mo na yun. Pero nung dumating na, pandemic, so, talagang ibang ang timing ng Panginoon. Sa haba-haba ng panahon na hiniling mo sa Kanya, yung buhay na hindi naman sobra-sobra eh. Parang kaginhawaan lang kahit konti. Yung nakakain kami 3 times a day, na kahit pa paano eh, hindi na mangungutang yung parents ko. Kasi mahirap bilang ang panganay na makita kung paano singilin yung magulang mo. Totoo. It's painful. Totoo. Tapos kung paano nila singilin, gano'n. Wala kang magawa. Wala kang malapitan. Wala kang malapitan. Parang ang bigat ng mundo sa'yo. Totoo. Parang ang damot-damot nila, gano'n, sa part na yon na parang, kunti lang naman yung hiniling namin, hindi naman sobra, gano'n. Parang humiling ka na ng tulong kasi hindi na kaya eh. Kumbaga sa butas ng karayo, wala ng butas. Totoo. Ipinilit mo na lang, gano'n. Pero wala pa din. So, I'm learning na the reason why nangyari lahat. Kasi piniprepare ka ni Lord in something big Totoo. na hindi mo talaga asahan sa buhay. So that you'll be able to manage kung ano yung ibibigay niyang malaking blessing sa'yo. Yes, totoo talaga. Kasi kapag di mo naranasan yung mga bagay na yon, I think you will not be able to appreciate kung ano yung blessing ibibigay niya. Yes. Hindi mo mamamanage properly yung finances, yung business, yung opportunity na meron ka ngayon if you were not able to go through all that. Process. Diba? Oo, pero sobrang painful yan. Sobrang painful na to the point na before guminhawa yung buhay, kailangan may mawala. Kailangan meron kuhanin siya, which is something na mahal na mahal mo, diba? Hanggang ngayon, di ako makamove on. Pero hindi ko sinisisi si Lord, hindi ko pina-question. Kasi alam kong ginawa niya yon for me para maging strong sa darating pang panahon. At laging merong perfect reason kung bakit yan, inalaw mangyari yung bagay na yun. Yes, totoo talaga. Diba? Yung mga times na pagod ka nakakatrabaho, pero hindi mo kayang sumuko kasi may family naghihintay sa'yo. May family nakaasa sa'yo. Alam ko na hindi responsibilidad ng breadwinner kasi I know that this issue is on social media. Yeah. Yes. Hindi yun responsibilidad. Pero ang tawag doon, pagmamahal. Totoo. Kasi hindi sa'yo, hindi para responsibilidad. Sa'yo, pagmamahal sa mga magulang mo, tsaka sa mga kapatid mo, mas nakakabata sa'yo. Ayokong dumating yung point na danasin nila yung buhay na dinadanas namin. Na parang skyflakes na lang yung kakainin mo sa isang araw. Yung kahayod ka ng kahayod pero hindi ka na tumutuka. Ganong parang Lord, parang grabe na po, ganon. Mga 10 years ka na, 12 years ka na, Lord, mga 20 years po ba? Totoo. Na parang sometimes yung waiting season natin, sobrang painful. Sobrang painful talaga niyan. Na parang Lord, parang may mangyari pa ba sa buhay ko? Ma-reach pa ba yung mga pangarap ko? Oo, Diba? dumating sa point na yan. Pero, Na nagtanong ka? yes, totoo talaga. Totoo talaga ko yan. Di ko naiwasan. Para kasi masakit na sa part ko eh. Tapos, paano na ako? Pag-give up na ako. Pero ika nga nila. Diba? Sabi niya, kailangan mong magtiwala sa Panginoon. So, the moment na nangyari na, sinurrender ko na yung buhay ko sa Lord. Sabi ko, sinusurrender ko na yung buhay ko sa iyo, Lord. Kung ano yung gusto mo, at kung ano yung nararapat para sa akin, kayo na po bahat. Yeah. Kasi lahat ng paghihirap ko, ginagawa ko para sa pamilya. Para sa mga kapatid ko. Sila talaga yung number 1 reason. Kasi gusto ko silang makapagtapos. Kasi ako hindi nakatapos eh. Gusto ko guminawa yung magulang ko. Ayoko na dumating kami sa point na sisigawan sila. Kaya kasi hindi ka makabayad. Parang, alam mo yun, parang biniyaran na yung dignidad mo dahil lang naniningil ka. Ganoon, sabi ko. Kaya nang dumating yung turning point ng buhay namin na
during na halos lahat naghihirap. Napaka-perfect na timing. That was during the pandemic. Yes. Sobrang blessed ako when I heard your story na you've been dreaming, you've been praying, you've been wanting na ma-break yung chain sa family Yes, niyo, di ba? totoo. For years, sabi mo nga kanina, 10 to 12 years, di ba? Pero nung panahon ng pandemic, parang dapat mahirap din ako eh. Di ba? Ang Pero dami- parang, bakit nawala parang, ng trabaho, oo, di ba? Pero bakit parang hindi ako nag-aalala? Totoo. I like that. Totoo lang, kuya. Nag-declare ng pandemic. And yung buntis ako noon sa panganay ko. So, buntis pa ako sa panganay ko. Ako lang yung may hanap buhay. So, nangungupahan kami nung asawa ko noon during that time. Pero ending, binitawan namin kasi, syempre, yung sinasahod namin, although may pinapasahod si company, kasi, parang, na nila yun dahil pandemic ka. So, nagpasahod siya sila ng ilang buwan. Pero alam mo sa sarili mo na kulang. Kasi ang dami namin Ang dami kong kapatid. May magulang ko pa. Tapos may lola pa akong, may lola akong tinitignan. Yung bedridden siya, pero nandun pa rin yung support ako. Pinaliliguan ko yun. As in, galing ako sa trabaho, paliliguan ko siya. Kasi palagi niya akong iniintay Tapos magsasabi siya sa akin. Naiiyak lang ako pag sinasabi niya, pasensya ka na. Nagiging burden ako sa'yo. Parang, pasensya ka na ako kasi hirapan ka, gano'n. Sinasabi ko na lang sa kanya na, wala huwag mong isipin. Willing naman akong gawin to. Kapag gusto mong maligo kahit natutulog ako, gising mo. Parang ganun lagi yung sinasabi niya bago siya namatay. It's sad, no? Nakakasad lang din yung part na nasabi mo nga kanina, off-cam, na siya yung reason kung bakit ka nagsisikap. Yes. Talaga. Siya yung reason kung bakit ka nangangarap. And then suddenly, nung panahon na okay na, that was the time na Wala siya. wala siya. How was it? Painful. Hanggang ngayon yan. Parang pinagsisisihan ko. Pinagsisisihan ko na hindi ko siya nadala sa mga lugar na gusto kong dalhin sa kanya. Kasi main reason kung bakit dati gusto ko mag-produce ng sasakyan kasi bedridden siya. Ilang taon na siya sa nakahiga. So ako, sabi ko, palagi na lang yun yung nakikita mo. Gusto kitang gusto kitang ilibot sa para naman makita mo yung mga lugar, para lumakas ka, ganyan. Tapos, hindi parang nangyari. Parang hindi talaga, hindi niya ibinigay sa akin. So kahit anong iling mo. Buti nung panahon na yun, I know it was so painful. Ano yung naging turning point na, okay, she passed away, she left. Ano yung turning point na biglang nag-boom? Biglang naging comfortable yung buhay? Alam mo actually nung pagkawala ni Lola, dumating yung panganay kong anak. So, nung nawala siya, bumilang lang ako ng ilang buwan, buntis ako dun sa panganay ko. Sabi ko, hindi niya talaga ako hinayaan na maiwan na walang kakampi. Ganon. Yun na lang inaisip ko that time. Isip ko lang, kung wala yung baby mo nung panahon na yon, parang wala kang magiging inspiration to continue your life. Yes. Tama yun. Totoo. Parang yung timeline ni Lord, parang sabi mo ng pasok sa banga, napaka-perfect ng pagpasok ng flow ng 2020. Nalaman kong buntis ako, kasi syempre blessing yan. Pandemic, nag-alala ka, pero hindi ka nangamba. Oo. Parang dumating ako sa point na, hala, parang hindi ako kinakabahan, pero knowing na wala na kami kakainin. Parang ganon. Then the last 10,000 I have, yun yung pera namin ng asawa ko. 10,000 yun. Yun yung pinagsimula ko ng relasyon. Not knowing na magpupupo siya. Parang ang nasa isip ko lang na yan, kailangan kong gawin to para mabuhay kami. Kailangan kong gawin to kahit papaano, meron akong ibibigay sa kanila. Kasi lagi kong, bilang panganiya, kasi alam mo naman yung baha sa atin, di ba? Totoo. So, grabe yung level ng baha sa atin. So, bilang panganay, yung buhay, pagka may baha, parang, talaga yung sinasabi nilang always ready for a rainy season. Ganon. So, rainy season, sabi ko, naku, pag nagtag-ulan na naman, ano naman kami kakainit. Sabi ko, hala,
ito na naman po tayo. Sabi ko, so kailangan kong mag-ipon kahit, ano yung matira man lang 2,000 sa ATM mo, para lang ma-make sure na pag nagtag-ulan, may kakainin tayo. That was the time na, sabi ko, Lord, napaka-perfect na timing. Sabi ko, dapat lahat kami mag-iisip, magkakaundugaga na na maghanap buhay, knowing na pandemic, close lahat. As in, almost of the businessman, struggle talaga. At the same time, naalala ko na nawalan kayo ng work, maraming nawalan ng trabaho, pero may papantry ka. Yes! Diba? Naisip ko pa yun no? Naalala ko yun, hindi mawala sa isip ko yun. Nagpa-pantry ka, mga vegetables. Mga vegetable. Ano pa lang yun yan. Siguro yun yung first time na kumita ako sa fish. So, hinati ko. Kasi, madami na talagang pumupunta dun sa na parang, talagang, mararamdaman mo yung nagugutom na sila. Sabi ko, syempre, ako kahit wala sa buhay, go! Kung anong meron dyan, go! Kung yung anong kayang bilhin. So, hinati ko yung kinita ko noon. Parang, I think, kumita din ako ng 6,000. Ito yung first order. 6,000. Yung 3,000, tinabi ko para sa amin. Pinang-grocery ko para sa amin. Yung 3,000, pinabili ko sa pantry. So, inabutan ko yung mga nagsa-sidecar. Literal na 50% talaga na binigay mo? Hindi ko alam. Pero siguro, na okay naman, ikaw, may kinakain ka. Tapos, during that time, yung papa ko tuwing galing ng punduhan, may sobra kaming may mga isda kami doon. Instead na ibenta namin, lahat ng dumadaan niya binibigay. That's so sweet. Totoo lang. Hindi ko binabrag. Pero, syempre knowing na kahit pa paano may matitira sa aming ulam, ibang family ko, yung mga relatives namin, sige, bigay. Sige lang. Okay lang. Sabi nga, the more nga na nagbibigay ka, the more na pagpapalain ka ni Lord. Pero hindi, yun ang habol mo. Yung habol mo is, kahit pa paano, magkalaman yung sikmura nila, kahit isang araw man lang. Totoo yan. Diba? Not everyone has that, parang compassion sa community or sa neighborhood. Buti ikaw ginawa mo, no? Talaga. Madami yun. Tapos nagbigay pa ako dumating pa sa point, nagbigay ako ng bigas sa barangay. Lakas ang loob natin, ha? Tapos may nasunugan, di ba? Remember that? Nagpaluto din ako. Alam mo yun, kahit na hindi naman sobra-sobra yung kinikita mo. For as long as meron ka na itatabi, hindi masamang magbigay. Totoo yan. And nakakatuwa, very inspiring. And I know that God saw your heart at that time. Kaya ngayon, di ba? Grabe. Ito na nga, ano nga ang istorya ni NCT? Si NCT. Mag-jump tayo kasi naniniwala ako na sobrang grabing blessing sa brand na to. Di ba? Kasi para sa akin, na-realize ko, if God did not see na ready yung heart mo to properly handle yung malaking business na to, tingin ko hindi niya ibibigay sa'yo. Naniniwala ko that God saw na you're sharing it to other people. Whatever blessings you have, you're sharing it to other people. Kaya, natutuwa ako sa NCT. Sabi ko, grabe yung blessing. Pero alam ko, naniniwala ako na it was because of nakita ng Lord yung puso mo. Yung NCT nag-start yan. Kami lang magkakapatid. So, binigyan ko lang siya ng brand name. Parang lumakad siya ng 2 buwan lang. Or di ba, March, April, June, officially, diniti-I ko siya. Pero, syempre, lang tayo, malakas lang yung loob natin. Pero hindi natin sigurado kung ano yung mangyayari nasa future, di ba? Risk lang ng risk. June 13, 2020. So, niregister namin siya, tapos keep on working. Fresh pa kami nun Fresh seafood. Talagang kinikater ko yung umaga. Buntis ako nun niya. Ang laki ng tiyan ko. Akit panaog ako sa hagdan. Kasi kailangan ko double check yung seafoods na nabili namin sa sa market. So talaga literally na na buy and sell. So bibilin ko para sa convenience nyo, then kayong mag-order sa akin. Pero gusto ko lang malaman, what brought you to the seafood trading? Ano yung story behind it? During that time, parang may isang beses na day off namin ng asawa ko yon. Sumama kami kay Papa. Hindi ko alam, parang gusto ko lang tulungan si Papa, tapos makita lang kung paano umiikot yung market. Umiikot yung market sa Pundungan. So, sabi ko, ganito pala siya. Sabi ko, pero hindi ko naisip na yun ang magiging negosyo ko. Pero nung nag-try ako doon, yun na, nung nag-pandemic, sabi ni Papa,
try natin mag-fresh. Mag-alok ka ng mga fresh, ganyan. Pero hindi niya sinabing mag-online ako. Parang, doon lang kami sa tapat ng bahay eh. Di ba? Nakala mo, tinda-tinda lang. Ganun. Yes, tinda-tinda lang talaga kami daw nung una. So sabi ko, sabi ko, parang hindi mo lang kasing market. So try ako mag-post sa Facebook. Post. Diyos ko, parang hindi na ako natutulog. Buntis pa ako noon. Sabi ko, sabi ko, eto na, the moment na may nag-post. Ako na nag-post. Hindi ako napagod mag-post. Tapos, dumating yung point na, umiiyak ka kasi, parang hindi gumagana, gano'n. Tapos, sabi ko, ano kaya pwedeng gawin ganito, di ba? Sabi ko, anong mangyayari kung hindi mag-boom? Nag-try pa uli ako mag-post. And that time, my first ever client na malaki is supermarket. Oh. Until now, the supermarket is with us. Yes. Isa siya sa pinakamalaking mall sa Pangasinan. Oh, nice. That's nice. Yes. Di ba? Sabi ko, Starting ka pa lang nun din. starting, Yung trust yes. nila sa'yo. Para That's 2020 back Oo. then. Pero ang pinaka-struggle ko doon yan, masyadong malaki yung order nila. Paano mo i-deliver? Yes. Tapos paano yung funds? Paano ka mamimili? Oo. Kulang ka naman ganun ka lang yung pera. Sabi ko, hindi ko na alam paano. Tapos yung order pa ni client is frozen. Tapos sa promote na, we are the best seafood trader in town. Pero hindi kami nakapag-deliver. Alam mo, sa totoo lang, you just have to claim. Totoo. Sabi mo, alam mo, part ng negosyo na i-claim mo na kaya ko. We are the best. Pag-isipan ko na lang mamaya kung Oo. paano ko siya i-resolve. Yes. As long as nakita mo ako na okay ako na go tayo na, hey, ako yung the best. O mamaya ako naisipin ko paano ko siya Oo, di-deliver. pero paano mo na-deliver yung first ever malaking order mo? Alam mo, one of the supplier, meron lang may tumulong din sa amin nung time na yun. That was Tito Labo. Ninong ko siya sa kasal, actually. Very appreciative ko lahat ng tinulong niya sa amin. Kasi doon kami nag-start. Doon nag-start yung NCT. Nandun siya para mag-guide, magpakilala ng mga supplier, yun. Tapos hanggang sa ma-build up yung trust pa unti-unti, until now. So, nung unang yun, sabi ko, Lord, meron nga po tayong order. Pero hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pambayad. Sabi ko, laki-laki na ito. Sabi ko, tapos hindi mo pa sure kung magkano yung kikitain, diba? So sabi ko, Lord, paano po kaya, sabi ko, your will be done. Yung gano'n na lang ako lagi. Sabi ko, kung ano na lang yung will mo, Lord. Kung may lalapit po ba sa aking tao, kung magta-try po ba ako sa ganito, kung hindi ko ma-reject naman, okay lang. Kung hindi magagawa ng paraan, okay lang din. At least, na-try, na-experience. Di ba? Masaya ka na doon. Masaya ka na may lumapit sa supermarket. Sabi ko, wow. Yung parang ganyan ka lang eh. Oo. Di ba? Tapos nilapitan ka na supermarket. Ang daming brand na pwedeng pag-orderan. At hanggang Pangasinan pa sila. Nasa Malabon ka. Yes. Grabe yung blessing ni Lord, no? Oh, sabi ko, iba ko bilang si Lord. Talagang challenge niya ako sa unang trial. Yung parang nasa trial process ka pa lang eh. Para siyang it's a representation. Parang sometimes, yung mga best people who will support you are not in your circle. Totoo. Di ba? It will never be. Talaga. Totoo. Hanggang ngayon, kahit sino yung magsisimula. Kung sino pa yung malayo, hindi mo kilala, Stranger. sila pa yung naging blessing sa'yo. Sila yung magsusupport talaga. Talaga, yung unang deliver ko noon, Diyos ko, sa awa naman ng Panginoon. Sabi ko, pinagkatiwalaan naman ako ng supplier namin. Which is nandiyan lang din sa Until now, supplier ko yan. So, I'm very proud to say na talagang established yung relationship namin. Hindi ako nagka-problema doon. So, sabi ko, pwede ba pagkatapos i-deliver, tsaka ko nilang bayaran or mga pagkatapos po mag-clear ng check. Ganito pa yung eksena yan. For the whole 1 year ng ordering ni mall, lahat ay cheque tapos post-dated pa. Parang ilang week, parang 1 week ka mag-aantay bago niya bayaran or deliver ka muna bago magbayad. Siyempre, ikaw bilang nag-start sa business, hindi mo alam kung pagdating ba doon may magre-receive pa talaga. Oo. Pagdating ba talaga, merong bang mall talaga doon, di ba? Pero nalabas mo na lahat ng product. So talagang nag-risk lang ako ng ni-risk ko lang. Sabi ko, bahala na Lord. Sabi ko, total nandiyan, yung asawa ko talaga nagpe-pray lang kami. Sabi ko, bahala na Dad kung anong mangyari
Basta ang ano ko lang, makapag-try tayo. Parang alam mo, dumating ka sa point ng buhay mo na pagod ka na sumugal, sugal na lang ng sugal. Oo. Parang wala na mawawala sa akin. Parang nawala na lahat eh. Walang mawawala sa akin kung susugal. Hindi na ako takot. True, dumating Parang ako sa point. Pinalakas na ako ng mga pinagdaanan ko ng panahon. Yes, Di ba? parang sisiw na sa akin yung mga darating na na kaya ko siyang i-handle na sabi ko, hay, bahala na. Sabi ko, Lord, hindi ako kinakabahan kasi alam ko, nandyan ka. Oo. Hindi mo naman bibigay sa akin to kung hindi ko kaya. Diba? So after nung first order, the rest is history. yes, Ngayon, ganun pa sobrang din. dami Rico. mo ngayong mga sinusuplayan ng mga seafood. Yes, mall, restaurant, hotel, Boracay. Yan. Ang layo. Diba? Malayo nga. Bicol. Ay, Bicol. Basta sa Bicol. 4-star hotel. Oo. Yeah. I know, Nix, that you've been dreaming talaga for this to happen sa buhay mo. Sa 10 at 12 years na nagsasuffer ka, nag-strive ka para umasenso, para gumanda yung buhay. Ngayon, alam ko, iba na yung mga struggles. Iba. Diba? Sabi nga nila, great power comes great responsibility. Ano yung mga struggles ngayon sa business? Kasi booming ka na eh. Like, wala nang feeling ko wala na paglagyan yung mga blessing mo eh. Hindi naman po. Ano yung struggle ngayon sa business? Nandun pa din naman yung struggle sa financially kasi syempre malaki yung mga kailangan mo para sa produkto. Kasi nag-import na ang importation ng seafoods na binebenta mo is mahal. So from Vietnam pa yun, from China, from Norway, mahal yung cost niya kumpara doon sa dyan lang sa Punduhan. Oo. Eh, dyan lang sa Punduhan, 100 per kilo, go ako Oo. di ba? Pero yung di mga 1,000 per kilo, Diyos ko, di ba? Ngayon, ang ko naman niya, right now, may mga tao kasi umaasa sa akin. So, may mga taong nakaasa sa negosyo ko. So, they are 15. Hindi naman sila ibang tao, family din, and mga close friend, mga ninang, gano'n, na ayun, patuloy na tinatry na ma-cope up yung mga sahod nila. Bigyan ko yung nila. Pero yung MCT na to, napakalaking bagay, hindi lang para sa tao sa paligid ko. Kasi lahat ng mga taong humingi ng tulong sa akin, alam nila yan. Hindi ko sila hinindi. May narinig pa nga akong balita na meron kang isang employee na makikipagsapalaran dapat sa ibang bansa. Pero decided to join. Dalawa sila. Even your mom, di ba? Oh, Di ba, si she mama used to be like an OFW sa Singapore. Domestic helper. Pero yes. ngayon, ini-enjoy niya na yung blessing. Yes, actually, hindi Madam na rin siya ngayon. True, pero syempre down to earth pa din tayo. Talagang one of the reason din, si mama ko, ayoko na siyang pabalikin sa abroad. Syempre, ang hirap ng walang magulang. Alam mo yan, di ba? Ang hirap ng walang nanay na gumagabay sa'yo. Kahit nasabihin natin merong Facebook, ganyan, iba yung nandyan siya. Ay, hindi ko na kayang isuffer yon para lang makapag-aral ako. Tapos yung mga kapatid ko magsasuffer. Parang mangungulila sa magulang, sa mama. Totoo yan. Nakakatuwa lang isipin, no? Na parang years ago, nagtatanong ka, Lord, parang wala nangyari sa buhay ko. Lord, ang hirap-hirap na, ang sakit-sakit na, bakit ang bagal ng progress ko. Pero ngayon, you get to help a lot of people. You have your employees na umaasa sa'yo. Yes. Na, Lord, ito pala yung purpose kung bakit ko pinagdaanan to. Kung bakit, yung training ground ko sobrang hirap. Ayun pala, gagamitin mo pala ako to bless other people as well. What's the hardest part? Minsan, syempre, may sa negosyo na hindi naman laging malakas, but you have to keep your employee. Hindi dahil sa nagsasuffer yung business, but because mahal mo na sila. Amen. Tapos whenever makahit kami ng sales, lahat sila may commission. Lahat sila never, parang pagka may kailangan, sige, sabihin mo lang sa akin, kapag kaya, go. And I'm very proud to say, kuya, lahat ng empleyado ko, tinrain ko sila really hard to do. So, kahit man lumabas sila sa NCT ngayon, I know, napaka-responsible mo. And I know that you have contributed so much yung impact mo sa buhay nila. Hindi naman lahat sa lahat ng pagkakataon, tama ako. Tumatanggap din ako ng mali. Kung sa tingin nyo mali ang approach ko, let me know.
Ganun. Parang, Hindi naman tayo lang perfect, eh. Hindi tayo perfect. Walang perfect. Pero ang importante, yung tao sa'yo, genuine. Parang, Totoo yan. yung pagtingin niya sa'yo, hindi empleyado lang na ano. Totoo yan. Kasi pag nag-business ka, hindi naman laging masaya. Lalo pag owner ka, you're the CEO, there are times talaga na parang kapag hindi nangyari yung dapat mangyari, magagalit ka, ma-anxious ka, mai-stress ka. And there are times talaga na mabubungangaan mo yung mga tao. Kasi ganun din ako. Oo, hindi. Aminin ko, tao lang tayo. Hindi kami perfect. Oo. And I know, walang CEO na hindi nagbunga nga. Totoo. 'Di ba? Kasi yung pagod niya, yung expectation niya, pero syempre nandun pa rin yung... At the end of the day, mahal mo sila. Oo. Yung tipong pagkatapos mo sumigaw. Okay, we're Bakit- good. bakit- Kain tayo. Good. Yun yung ano. Sige na, sigaw ko sila kanina. Hala, kumain muna tayo. Oo. Pambawi, ganun. Pero diba, at least ang layo na sa level ng buhay natin. Sobrang layo, Nix. Ang sarap suportahan yung mga taong nagtiwala sa'yo, especially ng mga panahong walang-wala ka. Yes, totoo. They are your people eh. Kasi I have so many people na nakasama, pero not everyone was able to parang to be with me during yung mga times na nasa baba ako. I was able to discover kung sino yung mga tao na handang sumuporta sa akin regardless kung may blessing o wala, regardless kung nasa top ako o wala. They are my people. Kaya talaga may tinatreasure ko talaga yung mga ganung tao. Yes, so yan yung mga taong parang hindi mo kayang mawala. Parang yun yung mga taong naging talagang tunay yung pagtingin sa'yo. Totoo yan. Bumaba man yung sales o tumaas man yung sales, andyan lang sila. Totoo. Yun talaga importante. Talagang in building a business, you have to build good people. Kasi yung mga good people, sila yung mag-establish ng business. Pag na-train mo ng maayos yung mga tao, pag tinrato mo sila ng parang pamilya mo, expect na yung best nila, exceed pa nila yung kaya nilang gawin. Totoo yan. Diba? What's the greatest lesson na natutunan mo? Sa buhay, parang bilog ang mundo. Totoo. At saka, palagi mong isa-surrender sa lahat sa Panginoon. Kasi, in a snap, pwede niyang baguhin yung ikot. Totoo. Talagang, the more na sinusurrender mo sa Panginoon, the more na hinahayaan mo siyang magbigay nung ano sa buhay mo. Totoo yan. Parang, Tsaka kapag sinurrender mo kasi, ang smooth eh. Everything becomes so smooth and possible. parang wala akong burden. Totoo. Parang hindi ko inaalala. Parang okay, go with the flow. Kung ano po yung dumating, yun ang tatanggapin. Ganun. Pero you expect na talagang yung Panginoon magbibigay ng di mo inaasahan. Totoo yan. I really love that. I'm sure sa time ngayon, sobrang daming mga Nicole, sobrang daming mga Nikki na nangangarap. Maaaring nandun sila sa stage ng buhay nila kung saan yung 10 years ago, yung 10 years or 12 years na pag-aantay mo, I'm sure sobrang daming mga aspiring business owners na maaaring takot mag-take ng risks, takot mag-start ng business, takot na magsimula dahil baka walang mangyari, dahil walang sumusuporta sa kanila, dahil dinajudge sila ng tao. What do you want to tell them? For me, walang mawawala sa'yo. Kumbaga, wala talagang mawawala. So you have to take the risk. Kasi pag hindi ka nag-take ng risk, nandyan ka pa din. Kapag hindi ka lumabas ng comfort zone mo, hindi mo makikita yung beauty ng paligid mo. 'Di ba? You have to take yung mga bumps, yung mga lubak-lubak na yan. Kailangan mo siyang i-take para maramdamin mo yung beauty ng lubak na yan. Para pagdating mo doon sa taas, alam mo yung ma-appreciate mo yung bawat pinagdaanan. 'Di ba? Tapos sa buhay, hindi naman lahat nakukuha mo yan. At hindi maaayon sa kagustuhan mo. Kahit gaano ka-perfect yung timeline mo, kapag sinabi ng Panginoon, hindi yan ang sayo. Wala. Totoo yan. Di ba? Kailangan i-surrender mo sa Kanya. Your will be done, Lord. Sa lahat ng pagkakataon, your will be done. Kung ano yung kagustuhan mo sa buhay ko, yan po ang ibigay mo sa akin. Totoo yan. It's very inspiring. Kasi sobrang daming kabataan ngayon, sobrang daming mga taong gusto mag-start ng business, pero natatakot sila.
Kasi lagi sila napapangunahan na baka wala namang mangyari, baka wala namang sumusuporta sa akin. Ang hirap nun. True. Kapag meron kang vision, di ba? Tapos You walang have a passion susupport. and vision to do something great. Pero walang naniniwala sa'yo. Hindi mo kaya yan. Wala ka mapupuntahan. You will not be able to make it in this life. Hindi ka makakapasok sa industriya. Kasi ayan ka lang eh. Di ba? May mga taong magja-judge sa'yo ng ganun. Totoo. Hindi ka pa nga nagsisimula, dinown ka na. May mga ganong klase na ka. Pero kapag ka tinake mo yan as negative to you, wala. Parang madi-deep down ka lang, madi-depress ka. But if you think it as a positive way, to fuel you, to give you courage na, ganun pala yung tingin mo sa akin. Sabi ko, one of this day, papatunayan ko yung sarili ko sa'yo. Na hindi lang ako to. Hindi lang ako hanggang dito. Oo, sometimes you have to make it positive, all the experiences. Be thankful sa mga experiences na nararamdaman natin or na nandun tayo sa point na yun. Kasi it will make you stronger. Totoo. At saka you keep on planting. Ako, masasabi ko ngayon na I'm still planting. Nagpa-plant pa din ako ng iba pang mga... Although, sobrang dami ko na itinanim, na ngayon ay puno na ngayon ay napitas ko na yung mga bunga. Yung iba halaman pa din, yung iba damo pa din. Pero, I praise God kasi dumating na ako sa season kung saan harvest talaga. Yes, Literal na harvest. 50-50 pa rin. Oo. You harvest, you plant. You plant. Oo. Yes. But you still need to keep going. You still need to keep working. Kasi the moment, yung isang businessman, kapag nandun na siya sa point na to, he wanted more. Totoo. Hindi lang dahil lang sa may gusto ka pang patunayan, but because the family behind the company is growing. Totoo. So, gusto mong marami pang matulungan. And the only way to do that is to strive more. That's right. And I think if your heart is right, if your desire is to really help people and ma-share mo yung blessing nung nakukuha mo sa business na to, I think God will will continue to bless you talaga. Kasi kung walang purpose yung ginagawa mo, kung purposeless to, kung wala tong meaning, kung walang magandang pupuntahan to, I'm sure God will destroy it eh. But your business is talagang growing. Oo, Because yeah. God sees your heart for the people that you are helping. Actually, mga tao ko sa opisina, sila yung mga hanggang ngayon, nursing. So, third year na sila, pero until na, nasa akin pa din. Nursing, papasok na nursing, kumbaga nag-aaral. Kasi, parang, ako lang, tinignan ko yung batang self ko na kagustuhan mo mag-aral pero walang nagbigay ng opportunity sa'yo. Ayokong ipagdamot sa kanila. Totoo yan. So, hanggat kaya ng oras nyo, if I can do it online, if you can assist online, go ahead. Diba? I won't stop you there kung ito ang makakatulong para makatapos ka. Go. I love that, Nix. Siguro this is my last question. If you will be given a chance to speak sa little you, sa little Nikki, na nangangarap, nahihirapan, parang Lord, ang sakit-sakit na, yung little Nikki na na suko na dapat, what do you want to tell her? Kung kaharap mo siya ngayon. Nikki, you made it. Talaga. Lahat ng struggle, lahat ng pagod, puyat, lahat worth it. Lahat ng nangangatog mong kamay, lahat ng sleepless night mo, lahat ng mga na-miss mo sa school, lahat ng mga na-miss ng mga kapatid mo sa school, dahil lang mahirap, dahil walang pambayan, ito ka na. And you keep going. Kasi maraming umaasa. Araw-araw, ang iniisip ko, kung paano kami magpapatuloy. Hindi dahil para sa sarili ko. Maybe, sige, given the fact na nasa sarili ko na yon para sa pamilya ko. Pero especially, 60% ng iniisip ko, yung mga taong umaasa sa negosyo. Because it gives life, kuya. Sabi ko sa sarili ko, nakita ko na yung passion ko sa pagtatrabaho ng call center agent ako, which is malaking factor, totoo lang yun. Totoo lang na yung naging attitude mo, yung pag-build up sa'yo ng call center agent ka, magagamit mo sa negosyo. Why? Kasi you know how to handle people. You know how to handle client. You know how to handle your emotion. You know how to resolve it. Kahit hindi ka resolve, kahit na walang
isipin ko na lang later. Ganon. Pero dahil na properly train ka doon, nagamit mo at naituro mo doon sa ibang tao. Akin wala akong against sa company na na sinasabing conflict of interest, 'di ba? Alam mo 'yan, pagka sa isang company. Ako for me, the more na magkasama yung magpartner, the more na kayo nilang gumawa ng magandang Totoo yan. trabaho. God blessed you with the best and right, apart from people, is partner who is with us today. No? Shout out pala to Harold who is watching live. Ako ang natutunan ko siguro, isa sa mga favorite ko talaga na content na nagawa ko. Lahat ng taong nangarap at nagtrabaho para maabot yung pangarap na yun, hindi kailanman maiiwan sa ilalim. In God's time, and if you'll work hard, you'll get there. Yung work hard, dapat may kasamang pananalig. Kasi kahit anong work mo, kung wala kang pananalig, kahit nasa top ka na, kapag wala kang pananalig, kapagsak. It's empty, it's purposeless, It's lonely, di ba? it's meaningless. Totoo. Talagang nandun ka na sa taas, ano ginagawa mo dyan? Ganon, na hindi mo man lang natulungan yung nasa baba, di ba? Totoo yan, totoo yan. Kaya, thank you, Nikki, kasi sa 12 years na yun, sa 10 years, 12 years na yun, hindi ka sumuko. Kasi kung sumuko ka, we're not here. that's right, we're not here. Kaya siguro, perfect na Bible verse na tingin ko na saktong-sakto sa episode natin is yung Isaiah chapter 60 verse 22. Sabi ni Lord, when the time is right, the Lord will make it happen. Totoo. Diba? Yung blooming season mo, nasa timing talaga. Totoo. Hindi mo pwedeng ipilit. Pero you'll get there. Habang tinitrain ka niya, ng tinitrain, hindi mo na mamalayan. Ito na. My God. Ito na po pala yung timing mo. Totoo. Parang sa tagal-tagal kong nagdasal. And it proves na hindi habang panahon, hindi sa lahat ng panahon, nasa ilalim ka lang. Inastop. Totoo. Inastop talaga. Kaya niyang paikutin ang mundo. That's right. Grabe, it was inspiring. Thank you, Nix, for sharing your story. Thank you din niya. Grabe. Pero, ayun, saan ka ba pwedeng abangan ng ating mga listeners? Abangan, huwag naman ako pwede abangan. Huwag na abangan. Baka may gusto kayo promote. Si NCT, promote Ay, na. yes. Yung sa mga restaurant lang naman yan. Actually, kasi yung main purpose ng business is for commissary use, industrial use, restaurant, ganun. For seafoods. So, we have NCT Seafoods Trading po. NCT Seafoods sa Facebook. So, marami pong mag-a-assist dyan sa inyo. Huwag po kayong mahiyang magtanong. Char. Oo, maraming pampano. Yes! Pampano, salmon, imported. Usually, imported po yung mga product namin na ginagamit talaga for hotel and commissary. Mga for restaurant, baka naman. Oh, baka naman. This is the best seafood trading in town. Diba? It started from the scratch talaga. Ito yung Totoo. company na binless ni Lord. NCT is Totoo. standing. That's right. To give you service talaga. Sabi nga ng isang pastora natin na si Nanay Bay, one of this day, you will be a living proof on how good God is. Wow, I love it. Sabi Grabe. talaga ni Totoo Nanay yan. Bay yun sa Sinabi akin. niya sa'yo. Talagang binilong niya sa akin, anak, one of this day, talagang magiging living proof ka kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. And you have to share it. Amen. It's happening. Hindi ko talaga makakalimutan niya si Nanay Beng and si Ate Emmy because they are my prayer warriors. Tama. Talaga. Shout out Nanay Beng at Ate Emmy. Salamat po. Salamat po sa lahat ng prayers. Talagang hindi ka magiging successful sa buhay kung walang silently na taong nagpe-pray para sa iyo. Totoo yan. And they are my prayer Kaya warriors. we have to be grateful talaga sa mga tao behind the scene na nagsusupport sa atin, nag-pray sa atin, no? Sobrang laking impact nun sa growth natin at sa mga gusto nating marating sa buhay natin. Inspiring yung episode nito. Kaya thank you so much, Nikki, for sharing that inspiring story. God bless you always and yung business mo talaga. Thank you. God bless you more and more. So you Amen. can inspire a lot of people. God bless all of us. Anyway, guys, maraming salamat once again to you guys for listening to this episode, and of course to Market Bistro once again. Yeah. Please feel free to watch and listen to the other episodes that we have. Again, this is the Joni Talks podcast with a tagline: Real Talk, Real Stories. Bye.